Sa bawat sweldo, may tahimik na pattern na paulit-ulit na nangyayari sa maraming Pilipino kung saan sa unang araw may pakiramdam ng kontrol at sapat na pera, pero pagdating ng kalagitnaan ng buwan, unti-unting nawawala ang balanse at nagiging tanong na lang kung saan napunta ang lahat. Hindi ito simpleng kakulangan sa disiplina, kundi resulta ito ng maliliit na desisyon na parang walang epekto sa simula, pero may malinaw na kabuuang direksyon kapag pinagsama-sama. Ang unang habit na nagbabago ng direksyon ng pera ay ang pag-prioritize ng ipon bago ang gastos dahil karamihan ay gumagastos muna at nag-iipon lang kung may natira. Samantalang ang mas epektibong sistema ay baliktad kung saan ang ipon ay itinuturing na obligasyon, hindi opsyon at inilalagay agad sa hiwalay na lugar bago pa man magamit sa ibang bagay. Sa ganitong paraan, ang pera na hindi mo nakikita ay mas mahirap gastusin at unti-unting nabubuo ang consistency na hindi umaasa sa motivation. Kasunod nito ay ang pag-intindi sa daloy ng pera gamit ang simpleng breakdown dahil kung ang isang tao ay kumikita ng 20,000 piso kada buwan at naglalaan ng kahit 10% para sa ipon, ito ay 2,000 piso na agad at sa loob ng isang taon, umaabot ito ng 24,000 piso nang hindi kinakailangang maghanap ng malaking pagbabago sa kita. Kapag mas tumagal, ang maliit na porsyento na ito ay nagiging pundasyon ng financial stability. Hindi dahil sa laki nito sa simula, kundi dahil sa consistency na naipon sa paglipas ng panahon. Ang ikatlong habit ay ang pag-track ng gastos ng walang emosyon dahil madalas ang problema ay hindi ang laki ng kita kundi ang kawalan ng malinaw na awareness kung saan napupunta ang pera. Kapag nakita mo na ang paulit-ulit na maliit na gastos tulad ng madalas na pagkain sa labas o impulsive na pagbili, nagkakaroon ka ng kakayahang mag-adjust nang hindi kinakailangang isakripisyo ang lahat, kundi piliin lamang kung alin ang may tunay na halaga. Sa mas malawak na pananaw, ang pag-iipon ay hindi simpleng pagtitipid kundi isang sistema ng pagdidirekta ng resources kung saan ang bawat piso ay may malinaw na papel at ang goal ay hindi maging perpekto kundi maging consistent sa loob ng mahabang panahon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong marunong mag-ipon ay hindi laging may malaking kita. Pero may malinaw silang sistema na sinusunod kahit sa maliit na halaga. Sa huli, ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi sa laki ng ipon kundi sa identity ng isang tao. Kung saan mula sa mindset na kung may matira saka mag-iipon ay nagiging ako ay isang taong inuuna ang ipon. At sa simpleng pagbabago na ito, nag-iiba ang bawat desisyon sa pera nang hindi na kailangang pilitin ang sarili sa bawat pagkakataon.